base dun sa aming nakalap na impormasyon, mahigit 50 na active and retired PNP officials ang binigyan ng summons, no? Or nag-communicate yung ICC. Bukod pala dun sa 50 mahigit na former and active PNP personnel, meron ding 8 na senior officials ng Duterte administration, including Duterte himself, na implicated dun sa kaso. So yan po yung bago. Tapos liliwanagin ko lang na yung ICC po ay may engagement po sa amin dahil kami po yung isa sa unang nag-file ng communication. So nakikipag-engage sila sa amin, coordinate sila sa amin tungkol dun sa mga pag-facilitate ng mga witnesses at iba pang mga pwedeng ebidensya namin maibigay. Pero dito sa mga updates sa ICC ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. So ito rin, sila rin yung mga nagbibigay ng impormasyon sa amin na noong mga panahon na sinasabi ng Duterte officials na madidismiss yung kaso, wala raw ebidensya, pero sinasabi namin na magsisimula yung preliminary examination at magsisimula yung investigation at yung pagpasok at paglabas ng ICC investigating team dito sa Pilipinas. So lahat po ng naipasa namin na impormasyon sa publiko ay accurate naman, no? Kaya ito nga, na pag sinasabi namin na na-issuehan ng summons itong mga PNP personnel at meron na pong nag-cooperate, no? Meron na pong nag-cooperate dun sa mga kinausap ng ICC, kaya buong-buo na yung kaso. Kaya nga talagang it's just a matter of months or weeks for that matter, lalabas na yung warrant. Are you at liberty o may information kayo kung sino-sino yung mabibigyan ng warrant? Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte, no? Yung first batch, isa lang siya, no? Yung second batch, ang tinitignan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay dun sa kanyang involvement dun sa EJ case when she was mayor of Davao City. Kasi maaaring sinimulan ni Duterte yung extrajudicial killings when he was mayor, pero nung nag-mayor si Sara Duterte ay nagbigay siya ng bagong direktiba ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas na ito na yung tokhang version ng EJ case. At merong ebidensya laban sa kanya at ito ay hindi pa disputed as of now. So ganun yung nakikita natin by batches. Unang batch, isa lang. Pangalawang batch, baka 3 o 4. Then, yung mga ibang implicated na PNP officials. May binagay kay June and July. Ibig sabihin ba yung June yung first batch, July yung second batch? Hindi natin masabi. Sa totoo lang, ito estimates lang ito based dun sa historical records ng pag-issue ng warrant ng pre-trial chamber. So yung pre-trial chamber, as early as 30 days from the application of the warrant, naglalabasan sila ng warrant. So you will count from there. Si President BBM may several pronouncements na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno. And I think Justice Secretary Rimulya binantaan pa yung mga taga-gobyernong
makikipag-participate sa ICC investigation. Anong epekto nito sa kaso kung meron? Ako naniniwala na si President Marcos ay magbabase ng kanyang desisyon doon sa mga prevalent circumstances. Kaya nga palagi ko sinasabi, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. No? At through the past several months, nakita natin, noong una nga, sinabi niya, kinukonsidera na pumasok muli sa ICC ang Pilipinas. At ano yun? So, iba yun dun sa eventually sinasabi. Pero in light of the political developments now, I think maaring magbago pa ang isip ni President Marcos, depende sa circumstances pag lumabas na yung warrant na yan. Itong kasong ito was written in bloodshed. Pag ba in-arrest ito, magkakaroon din ng bloodshed? Not necessarily, no? Kasi ano nga yan, depende yan kung gagawin yung pag-aresto, let's say sa Davao, or kung magbabarikada sila doon, maraming scenarios. Pero ako naniniwala na pag lumabas yung warrant of arrest, padadaanin ito ng ICC sa Interpol. At ang Interpol, meron tayong obligasyon. Kasi international agreement yan. Kailangan natin i-honor yan. At kamakailan lang, humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tebes. So, ganun yun magre-reciprocate ka. So, naniniwala tayo, pag nilabas yan at inisyo through the Interpol, mag-file yan sila ng petition for TRO sa Korte Suprema para magkaroon sila ng oras dyan. Pero ano lang yan, it's just a matter of time. Eventually lilipas yung TRO na yan, if at all. At ang mga scenarios available kay Duterte ay either lalabas siya ng bansa, tatakas siya kagaya ng ginawa ni Tebes, or magtatago siya kagaya ng ginawa ni Kibuloy. No? Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Davao, pero idadamay pa niya yung mga taga Davao pagka ganon. Kung sa kanya, magpakalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay at saksing buhay yung buong Pilipinas doon sa pag-utos niya na yon, pinagmamalaki niya yon. Di kailangan lalaki niyang tanggapin itong consequences ng kanyang actions. Sino po kaya ang nakikita niyo sa first, second batches na ito na voluntary susuko pag nagkaroon ng warrant of arrest ng ICC? Wala akong nakikitang susuko dyan. Palagay ko gagawa ng paraan yung mga yan. At kaya nga related ito dun sa ongoing destabilization plots na nangyayari, na ilan yung mga attempts na pagpatalsik kay President Marcos. At sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ouster plot. Naghahanap sila ng mga kadahilanan para i-ignite, i-agitate yung taong bayan, and hopefully makasungkit sila ng mga aktibong general o mga opisyal ng armed forces para matuloy yung kanilang pag-power grab. Seryoso po yung power grab? Opo, ilang beses niya last year, di ba, na-confirm na nga yan ni AP Chief of Staff General Browner, at tuloy-tuloy yan, by our latest count, at least 4 na beses na nag-a-attempt magpatalsik itong Duterte camp. Bakit mo na-fail? Dahil hindi sumasama yung mga opisyal ng armed forces,
Merong nagre-recruit pero so far hindi pa sila nakakakuha, no? Meron mga nakakakuha sila na ilang aktibo na PNP officials, mga Davao Group, pero so far sa AFP wala pa. Pero mahirap magkumpiyansa sa ganyan dahil based on our own experience, mabilis yan, no? Kaya nga ito, naghahanap sila ng mga issues na pwedeng mag-agitate ng sandatahang lakas at ng taumbayan, and hopefully magkaroon sila ng kanilang version ng people power, coup d'etat, withdrawal of support, at kung ano man. Sir, ang narrative is dinoble ni Duterte ang sweldo ng police at ng sundalo during his term. Does it mean or that equate to his popularity among the ranks? Maaring popular siya nung siya ay nakapwesto. We will concede that, no? Pero nung nagkahiwalay na sila ni President Marcos, hindi sumama sa kanya yung AFP at ang loyalty nila doon sa chain of command at sa konstitusyon as it should be, no? Tayo, namumulso tayo constantly sa armed forces, wala silang reason na nakikita para patalsikin si President Marcos besides pro-China si Duterte at alam nila lahat yan. Factor po yung China sa ginagawa nila? Yes, for sure. Dahil lang sentimiento ng